Isa sa pinakamagandang klase ng payment method na pwede mong i-offer sa mga tenant mo or sa mga client mo sa iyong business is yung credit card. Mabilis to at mabilis din makakolekta sa mga tenant. Ganun din, no, kung may sarili kang negosyo or mga traditional business. Pero nagtataka ka ba kung paano nga ba makapag-apply nito? Paano nga ba magkaroon ng sariling ganito, nung titawag na POS terminal, no? Tawag naman ng ibang mga tao dyan or sa ibang country is PIN pad. Tawag naman ng iba is yung credit card machine. So, it's up to you kung anong gusto yung tawag dyan. So, tawagin na lang natin siyang POS or PIN pad. Paano nga ba mag-apply nito para i-apply mo, no, sa iyong rental property company or sa iyong business? At ano nga ba yung mga advantage and disadvantages nito? Yan yung mga pag-uusapan natin today. So, stay tuned lang kayo. At before we start, baka pwede mo na ako makahingi ulit ng isang like. Sa video na to, malaking tulong na yan sa ating channel. So, para magkaroon ka ng credit card terminal, no, kakailanganin mo mag-apply directly sa mga website nila. At yung pag-usapan natin today, focus na tayo sa Paymaya kasi dyan lang naman yung na-experience natin before. So, huwag na natin pag-usapan ibang company. So, ginawa namin before, nag-register kami dyan. At after few weeks, may tumawag sa amin. At yun na nga, nagsimula na yung transaction, documentation. Then after 2 to 3 weeks siguro, nagkaroon na kami sariling credit card terminal. Guys, masingit ko lang, no, do sa video, pag nag-apply pala kayo sa video, pwede nila kayong issue nung physical na PIN pad nila. And at the same time, nag-o-offer din sila nung digital version. So, paano yung digital? I-apply mo sa kanila yun, tapos magbibigay ka ng business permit, ganyan. Ganun na ganun lang din yung transaction, yung mga requirements na hingin sa'yo. Pinagkaiba lang, pwede ka mag-send ng link sa tenant mo or sa mga client mo. Tapos yung link na yun, doon sila magbabayad. I-click lang nila yun, i-input nila yung mga credit card terminal, yung mga credit card information, then afterwards, no, papasok yung sales sa'yo. Sa ngayon kasi video lang yung alam kong ganun. Hindi ko lang sure sa Paymaya kung may ganun sila kasi hindi naman namin ginagamit yung ganun. So yun, mabalik tayo doon sa pag-a-apply. Nung nakuha na namin yung terminal, no, may konting training na naganap, may konting explanation, then yung mga ibang tanong namin, tinawag na lang namin sa kanila. Then after few weeks, medyo kabisado na namin, wala naman na naging problema at smooth naman yung transaction. So pag-usapan naman natin yung advantage and disadvantage ito. Siyempre, no, number one, advantage, banggit ko na sa iba kong vlog before, no, mas malaki yung purchasing power ng mga tenant mo or ng client mo. Siyempre, may mga time na delay yung sahod nila or wala pa silang cash or paminsan instead na mag-withdraw sila, no, yung old version, maniningil ka doon sa bahay nila, hindi na mangyayari yon kasi kung may credit card sila, itatap lang nila sa card mo or papadala mo sila ng link, no, kung trip mo yung yung link na sinesend na nauso sa video, ginagawa nila yon, no. After that, pwede na sila makapagbayad sa'yo. Sa business kasi, no, the more the payment method, the better kasi mas dumadami din yung choice ng tenant or ng client, so mas malaki yung chance na makapag-pay sila sa'yo or makapagbayad. Number 2, convenience. Kasi after they pay, no, hintay ka lang ng mga 1 or 2 araw, nasa account mo na. So, no need to collect money, no, physically. So, sa business naman, no, ganun din. Yung customer, magtatap lang. Next day, antay ka. Wala nang deposit na mangyari dahil nasa account mo na yon. Number 3, sa experience namin sa Paymaya, libre yung kanilang, yung POS, yung PIN pad. Libre din yung kanilang thermal paper, no. So, maganda yon, lalo sa mga small business owner katulad ko at sa mga ibang mga rental property owner na nagsisimula pa lang. Especially sa mga business owner kasi siyempre, hindi na sila gumagastos ng thermal paper. At hindi sila gumastos do sa mismong unit kasi siyempre, libre nga. Ano naman yung mga disadvantages nito? Number 1, may fees po na madededuct sa'yo, no? Hindi fees, fees. Nahirapan ako banggitin yung F. So, i-post ko dito sa screen ko ano nga ba yung mga fees na yan. So, screenshot nyo na lang at tignan nyo sa mga website nila kung para makasigurado po kayo. Pero yan, naglalaro yan from 2% to 4%. Pero understandable naman yan kasi syempre, convenience nga yung binabayaran mo, hindi ka nahihirapan, hindi ka na nag-deposit. Tapos, parang yung mga terminal na yan is nagtatrabaho para sa'yo kasi pag tinap lang ng customer, nasa account mo na, tapos na. Wala nang problema. Tapos, mayroon pang statement yan. So, kung may mga hinahanap ka na mga perang nawawala, pwede mo makita dyan. So, convenient talaga yan. Number 2, delay ng 1 to 2 days yung remittance, no? Sa experience namin, 1 day lang naman lagi, pero may time, no, pag holiday, na tumatagal po yan ng 2 to 3 days. Pero yun nga, hindi naman, rare lang naman yung mga ganung, scenario. Hindi naman siya laging delay. May mga time lang talaga. So, for me, reasonable naman yung 1 day na delay, lalo pag wala namang holiday. Kasi, syempre, kailangan nila i-deposit din yan the next day. Lahat naman ng mga bangko, di ba, pagka, especially sa mga clearing, no, may mga clearing kasi yan. So, 1 day is enough naman at hindi naman yan pangit tignan. Number 3 disadvantage, possible na mawala mo yung PIN pad or yung POS terminal na yan. Kasi syempre,
pag hawak mo na yan, dapat tripling ingat na yung gagawin mo sa pag-handle niyan. Dahil nasa loob ng machine na yan, no, yung mga recent transaction ng mga tenant mo or ng mga client mo. So pag nawala, possible, no, baka makompromise yung kanilang financial information. Hindi ko lang sure about that kung talaga mako-compromise. Pero syempre, para sa akin, dapat ingatan mo dahil possible nga mangyari yun. No? So sulit nga bang magkaroon nito? No? For me, yes. No? Sulit magkaroon nito if lumalaki na yung iyong business or rental property. So kung maliit pa lang, mabuting wag na muna. So para di ka kagad mamblema sa mga disadvantage na pinagbabanggit ko kanina. Since maliit ka pa lang naman at nagsisimula ka pa lang. Ganon din sa mga business owner, kung maliit pa lang naman yung volume ng mga nagbabayad sa'yo at di pa naman ganon kalaki, syempre pag nagsisimula ka, no, mas better nakapokus ka lang muna sa mga basic mode of payment tulad ng GCash, cash yan, para di ka malito. At very small pa lang naman yung transaction mo, so hindi mo kailangan ng mga ganito kaagad. Siguro someday na. Yun lang naman gusto ko share, no? If you want to add more information, no, regarding dito sa vlog nito, comment down below. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na mahilig sa rental property at business. Uy! Nakita na naman. Sir, musta? Okay lang, alam mo na. Ano bang araw ngayon? Hindi ko alam, Martes na yata, sir. Martes? Oo nga. 31. Oo. Ay, ano ba may nakalimutan mo? Ayun nga, sir walang-wala pa talaga ako, sir. Yan na lang sinasabi ko eh. Pagka may pang-samgyupsal, may pang-samgyupsal. Itong bayad sa upa, wala eh. Kakataon lang, sir Wala ka bang cash dyan? Wala, sir Gcash? Nako, wala rin ako nun, sir. Sayang yung oras ko dito. Oo nga, sir Next time na nga lang. Sige, sir. Next time magbayad ka ha. Sige, sir. Kung pwede lang naman yung credit card sana. Credit, sabi mo? Credit card, sir? Credit card. Oo. Sakto. Isang tap lang oh. Ay, akalain mo. Nagka-credit card. Ano yun, sir? Sabi ko sa'yo, tataplo mo lang dito eh. Pwede yan? Oo! Asan yung credit card mo? Trust na natin. Tara. Sige, Huwag ka sige. nang tatakas Sige, dito ha. sige.